Unang Lunes ng 2026 matapos ang pagsalubong sa bagong taon, ayon sa Department of Health kumpara noong 2024, mas mababa ang fireworks-related injuries nitong 2025 pero mas matitindi. Makibalita tayo kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga, Maris. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapusong nakikinig at nanonood. Una sa lahat, sa inyo pong latest monitoring, ilan na ang naitalang bilang ng firecracker-related injuries? Maris, yung pa rin bilang natin as of 4 a.m. January 3 ang ating naiulat, ang 655. Ito po ay mas mababa ng 20% kumpara noong 2024. At inaasahan natin na pakunti na ng pakunti yung mga late reports. Magkakaroon mamaya ng press con sa Secretary Ted at yun na yung pinaka-final. Pero wala na tayong nakikitang dadagdag pa masyado. Alright, pero bakit nasabi po ng DOH na mas matitindi yung mga fireworks-related injuries nitong 2025 kumpara noong 2024? Ano po ba yung mga nangyari sa mga biktima? Although meron din po ako mga nasaksihan, no? Nung nag-iikot ako sa mga ospital, talagang mga 4 na daliri, na putol, mga tinanggal na mata. Mismo, yan ang mismo nga basihan natin na Maris, no? Nakikita natin na karamihan ng mga biktima, una sa lahat, ay mga minor de edad, less than 19 years old. Tapos yung mga amputations sa multiple digits, ibig sabihin na maraming daliri. Yung pinakabata nga natin, baka yan yung na-monitor mo, yung 4 years old na 4 na daliri sa kanang kamay ang nasira. So kaya po natin sinasabi na mas intense to kasi mas bata yung mga biktima at yung kanilang mga ay disability inducing. Ibig sabihin pagtandaan nila paano na yung mga trabaho at edukasyon nila. And I understand karamihan sa mga itong mga passive victims. Yes, tama yun. Marami dito mga passive victims. In fact, ang pinaka-nauunang dahilan ng mga pinsala ay yung tinatawag nating unknown, hindi tukoy na paputok. Dahil hindi alam at passive lang, hindi naman sila yung nagsindi. So parang nasabugan sila, hindi nila alam kung ano yung nakadali sa kanila. Pero bukod sa mga unknown, mga firecrackers, ano pa yung mga pinaka-nakapaminsala sa mga nabiktima? Nandyan pa rin, Maris, yung ating 5-star, whistle bomb, boga, yung quitis, hindi nawawala yung quitis. Tsaka i-emphasize lang namin, no, yung quitis tsaka yung whistle bomb, parehong legal yan. Hindi yan bawal. Yung triangulo, nandyan rin. Kaya namin sinabi na pati yung mga legal at hindi bawal ay kasama dito kasi talagang paulit-ulit namin sinasabi sa pananaw ng DOH, ang mga bata ay hindi dapat humahawak ng paputok. Baka dapat repasuhin na ulit yung, o tignan na ulit, no, yung batas tungkol dito, yung patakaran dito. Kasi katulad niyan, mukhang epektibo naman talaga yung mga panawagan ninyo. Pero dahil passive yung mga victims, marami pa rin mga naapektuhan, di ba? Mismo, dyan papasok ang polisiya dahil kung hindi maprotektahan ng ating mga kababayan ang sarili nila dahil may ibang gumagawa ng mali, baka kailangan pumasok na ho ang ating batas para dito. Tungkol naman po sa mga sakit, ano-anong mga sakit ang na-monitor ninyong tumaas ngayong pagpasok ng bagong taon? Ako, ano ba yan, mga flu, hypertension, ganyan? Ang ating non-communicable diseases, Maris, yung ating acute coronary syndrome, heart attack, yung ating yung stroke, yung brain attack na sinasabi, saka yung bronchial asthma. Napansin lang po namin yung bronchial asthma, tumaas siya nung ating bahagi ng bisperas at hindi naman tumaas ulit, buwaba na siya, pababa na siya dahil usok, no, at nawala rin naman yung smog na sinasabi in 1 to 2 days. Ang pinapaalala namin ngayon na Marisa, nasa loob pa tayo ng incubation period or yung window kung saan pwedeng lumabas yung tetano. So yung mga naputukan po kahit gaano kaliit, kahit walang sugat, basta naputukan o napaso, pumunta ho sa ospital kasi ayaw natin magkaroon ng lockjaw or iba pang mga sintomas ng tetanus na nakamamatay pero may bakuna naman. Alright. Ano naman po yung maaaring gawin at isaalang-alang ng ating mga kababayan lalo't patuloy na umiiral yung malamig na panahon? Ngayon pong panahon na ito, masarap ho ang panahon, no? Parang naka-on yung pinakamalaking aircon sa paligid. Pero ang sinasabi namin is, nagiging dahilan yan ng irritation. Mag-hydrate ho tayo. Irritation sa ating ilong, sa ating lalamunan. Mahalaga po yung umiinom tayo ng tubig. Lagi, mga 6 to 8 glasses, sometimes 8 to 10 glasses, depende sa activity, no, ng ating mga kapuso. Dahil nakakaiwas ito nung dry throat o kaya nung dry na sinuses para hindi natin na pagkakamalan lahat ng ubo bilang isang trangkaso. Ang trangkaso po ay specific na sakit at talaga iniiwasan natin maghugas ng kamay, kumain ng prutas at gulay, magpahinga sa bahay kung may sintomas.
Kaugnay naman po sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, kumusta na po ang paghahanda ng DOH at gaano karami yung mga health workers po na i-deploy ninyo? Meron po ba? Lilipat na nga tayo mula Christmas, papunta na tayo sa pista ng Nazareno. Kung ngayon ang last day ng Ligtas Christmas, bukas naman na magiging first day ng ating pagmamatsyag officially ng Nazareno, ng traslasyon. Meron ho tayong magdideklara uli ng panibagong Code White. Huwag hong kabahan ng ating mga kababayan. Ibig sabihin lang, nag-iba na yung focus, hindi na yung bagong taon. Ito na pong ating inaasahan, I think 8 million plus ang inaasahang darating. At the same time, meron tayong as many as 200 na madideploy dun sa mismong araw. And of course, bago rin yung mismong prosesyon at pagkatapos, yung peak lang ng deployment ay dun sa mismong January 9 mismo. Alright, good luck. All the best po. Maraming salamat, DOH Spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, Maris. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.